Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Napanood nyo yung Senate hearing kanina tungkol sa flood control, yung mga mandarambong, pinag-iimbestigahan ito lahat, no? Si Sara Diskaya, mga ganito. Siyempre, tanggi ng tanggi kung ano mga palusot, di ba? Pero, ang nakaano sa akin, eto si Bongo. Oo. Abay, naumpisan sa Senado, hindi naman siya tinatanong. Basta nagdadaldal doon. Pakinggan nyo. Siguro tingin ito si Bongo sa mga Pilipino talagang napakatanga. Bakit? Pwede. Akala mag number 1 to. Oo, pakinggan natin ito si Bongo. For the 9th time, I have nothing to do with the business of my family. Wala po akong kinalaman sa negosyo nila. I have no input. Binabasa niya eh. For the 9th time, sabi niya, I have nothing to do to business of my family. Binabasa niya eh. Wala dito eh. Pag ikaw, hindi ka nagsisinungaling, nandito sa tuktok mo. Pero to binabasa eh. Oh. Panoorin ninyo. Oh. In its operations. 24 anyos pa lang po ako. Nagtatrabaho na po ako kay former Mayor Rodrigo Duterte. Hindi po nakakalapit sa akin ang pamilya ko para humingi ng pabor sa kontrata ng gobyerno. Yan po ang sinabi ko noon pa. Bongo, baka maniniwala lang sa'yo yung yung bagong panganak. Oo, at saka yun nga, yung mga naniniwala sa'yo na ikaw ay matinong tao. Oo, no? Sabi ni Duterte, ano ka raw eh? Bilyonaryo yun, abay. Tsaka sino maniniwala? Nakapangalan sa tatay mo, kapatid mo, yung mga construction business ninyo. Yung isa nga, nakapangalan pa sa'yo eh. Pinapanood ko si Nyolo, di ba? Tapos tatanggi ka dyan, anong... Hindi naiya itong tao na to, no? I will resign kapag pumasok po sila sa City Hall or sa Malacanang. Paulit-ulit ko itong sinabi. Pag may gumamit ng pangalan ko, please consider it denied. Ayaw ko po Wala naman nagtatanong sa'yo, Bongo. Basta ka nalang kumana ng ganyan. Pinakamahaba ho ang nito. Inaawat na ni Marcoleta to kanina eh. Dahil 5 minutes lang. Sa kanya, nakaubo siya ng 11 minuto. Dahil sa haba ng kanyang pangungumpisal na ako ay walang kinalaman sa mga negosyo ng aking mga magulang at kapatid. Ako ay hindi nila nilalapitan, ganito. Utang na! Sino namang gago maniniwala sa'yo, Bongo? Ikaw nga ang bagman eh. Sabi nila Garma, di ba? Ikaw ang nagbabayad sa mga namamata. Alam nyo, sa totoo lang, itong mga company digong na to, talagang iba eh, no? Wala talaga sa ano. Diyos ko. Diba binabasa niya? sa negosyo ng pamilya ko at ayaw ko rin po silang makialam sa trabaho ko. Sa totoo lang po, mas nakakalapit pa sila sa ilang politiko, pero hindi po sa akin. Ganon? Hindi naman natin mapili kung sino yung kamag-anak natin sa mundong ito. Binabasa niya. Hindi rin po ako nag-i-intervene on behalf of any business entity. Nag-warning na po ako noon. Ingat po kayo. Binabasa niya, di ba? Hindi po ako nag-i-intervene. Binabasa niya eh. Sa mga name dropper, I observed delikadesa. Pangalan ko po ang puhunan ko sa mundong ito. At hindi ko po yan sasayangin. Hindi ko sasayangin ang tiwala ng Pilipino. If meron pong deficiencies at meron silang pagkukulang, ako mismo po ang magre-recommenda sa committee ito na kasuhan sila. Binabasa niya. Kahit kamag-anak ko, kahit involved sa kahit na anuman pong pagkakamali, kasuhan niyo po sila. Di tama ang ginawa nga ron ng International Criminal Court sa amo mo. Kinasuhan ng crimes against humanity. Di ba? Siya na nagsasabi, Bongo. Dalawin mo naman yung amo mo ron sa dahig. Hindi ka pa yata pumupunta, Bongo.
Baka nakakalimutan mo, 24 anyos ka pa lang. Sabi mo nga, iaso ka na ni Duterte. Ha? Ang for accountability, ayoko po ng kalokohan kahit kailan. Tangin naman. Hindi kaya tumatayo pala ibong mo, Bongo? Ayaw daw niya ng kalokohan kahit kailan? Ano masasabi mo kay Sara Duterte? Yung kalokohan na ginawa niya doon sa pondo ng bayan. Jesus Mariosep ka, Bongo. Tuloy. For lahat po ng bansa, kailangan ng infrastructure for development. Huwag lang bastusan at huwag lang po gawing katasan. Tulad ng ELTA, kailangan ng development sa Kayo, yung amo mo, pamilya ng amo mo ng gatas sa Kabanang Bayan, ano ka ba? Ha? 51 billion yung kay Pulong Duterte sa Davao. Ano ba kayo? Tuloy. bundok, panahon ni former President Duterte. Naging incentives po ito na magkaroon ng proyekto yung mga barangay. At marami na po ang naging insurgency free sa ilang region due to incentives sa barangay. Maganda po yun. Pero kapag nahaluan ng korupsyon, ayaw namin yan. Noong panahon ni David Pangulo Duterte, sinisipak niya po pag naamoy niya na mayroong korupsyon. Thank you, Senator Bong. Tuloy, have given you 11 minutes na. Panahon doon ni Duterte, sinisibak niya. Diyos ko. Ito yung mga kampo ni Duterte. No? Grabe, no, mga friend. Ito yung nakakalula doon sa mga diskaya, mga friend. Kanina, no? Sa Senado, no? Talaga namang nawindang. Yung mga, lalo si Jinggoy. Ginisa niya to si Diskaya, di ba, mga friend? Pero bukas naman natin pag-usapan yan. Ang natutuwa ako dito sa asawa ni itong si Sara Diskaya, no? Dekorasyon lang sa bahay ito, mga friend. Talaga namang kayamanan na. Pakinggan natin, ha? Hindi ka makakaroon ng pera, huwag asahan mo na, hindi ka na talaga makakaroon ng pera. Iba rin, ha? Oo, pero Parang mapapansin mo. ceramic. Ano siya, mabigat to, sobrang bigat. Oo nga, no? Oo. Ito, pero coins din siya, pampaswerte din. Yun. So dapat yan nakaharap. Mahilig pala siya sa mga pampaswerte, mga boss. Oo. At saka mapamahiin si Diskaya, yung asawa ni Sara Diskaya. Koy ho ito, koy. Isda, laki, mabigat, napakabigat daw. Ilang tonelada yan, Tuloy mo. Sa labas. Para yung swerte daw, Papasok. yun. Ito. Ito naman, palaka. Ganun din, katulad nung nasa taas kanina. Money catcher siya. Nagka-catch siya ng pera. Kaya mas maganda kapag may bisita ka, nakatutok siya sa bisita mo. Para yung bisita mo, makukuha. Tatandaan niyo yung sinasabi ng asawa ni Sara Diskaya, baka tayo yung maging bilyonaryo. Yung palaka raw, pag bibisita ka, at meron kang katransaksyon, ihaharap mo raw sa kabisita mo para makukuha mo yung deal, mapapa-oo mo yung kausap mo. Nyari, may binibenta kang tawag dito, bag, ganyan, o napeke, magugoyo mo yung binibentahan mo na original yung tinda mo. Ano yung bahay, mga pre, no? Tangina. Mansion. Tuloy. Siya. Yung client mo, makaklose mo kagad yung deal. Kasi parang Ginamagnet niya. Parang kinukuha niya yung niya. Yung opportunity para sa kanya. Kaya tawag dito money catcher. Yun. Ito naman kay Buddha, hindi naman nagbago ang religion namin, hindi rin nagbago ang faith namin. Mas lalo pang lumakas kasi ito lang naman parang inspiration mo lang naman to. Hindi naman para sambahin mo or pumaklase ng bagay. Parang artwork, no? Yes, may art ka na. Artwork na may mga dumarating naman na na. Parehas pa silang mag-asawa. Yes! Mga ganun, mahaba. Alam niyo, isang dekorasyon ng bahay nito si Curly Diskaya nito. Million ho. Oo, million na. Yung isa nga, 7 milyon ang halaga. Oo. Isda yata yun, isda. Pero
ilang tonelada ang bigat. Oh. Bato ho to, mga talagang wala hong ganito. Oo, wala hong ganitong daming pera. Hindi mo ma-explain na Kasi blessing. pinapakita kasi nito, may pera, may gold. O, di ibig sabihin parang wealth. Malaki ang tiyan, natural, sagana. Literal eh, no? Sagana, nakangiti, natural, masaya. So yun na naman ang binibigay niyang sample. Eto. Wow, ano naman kwento nito? Ito naman, nakita ko lang to sa Facebook noon. Nakita ko sa isang punsoy. Ang ganda. Ang liliit. Lahat ng nakita ko ang liliit. Parang ganito lang kaliliit. Tapos sabi ko, ayaw ko ng maliit. Gusto ko para malaki yung swerte. Malaki din yung ganito. So ang ginawa ko, kinausap ko yung isang Chinese angpin. Boss, kaya mo bang yung gawa ng ganito kalaki, ganito kalaki? Sabi sa akin, boss, mahal yun. Hindi natin kaya yun. Pero kaya mo ang gawa? Kaya lang mahal. Mahirapan ka. Sabi ko, sige, gusto ko magkaroon ng ganon. Kasi naniniwala ako na may swerteng dala yung ganong klase ng bagay. Sabi niya, ikaw palang makakapagpag- Talagang napakapamahiin niya, no? Alam niyo yung pinag-uusapan nila ngayon, isa hong malaking bato na parang gawa pa ho sa China, hindi ho dito sa Pilipinas. Kasi nga nagpagawa raw siya. Siya lang ang meron nito. Ang laki. Napakalaki. 4 na tonelada nga raw ho, ang bigat eh. Back to back yung ukit. Back to back yung ukit. Oo. ng ganyan dito sa Pilipinas, sabi sa akin. Tapos may ganito. Yan tinanong ko sa kanya, anong ibig sabihin ng ganito? Nakasulat. Ang ibig pala sabihin niyan, luck. Lucky. Luck. Lucky. Swerte. Ang ibig sabihin, talaga swerte ang ibig sabihin nito. Sabi ko, di swerte pala. Sige, go. Kaya may meaning din to. Lahat ng nakalagay na isda dyan, may bilang. So, ginawa ito sa China. Yes po, oho. At isang buong ano yan? Isang buong bato. Isang buong bato yan na double-sided. Yung likod kasi niyan, Phoenix and Dragon. Tapos itong harap. Kasi gusto ko sana buwan-buwan, iba-iba ang background ko. Halimbawa, next month, ang background ko, Phoenix and Dragon. Tapos next month, ang background ko na naman ito. Ang problema, sa sobrang bigat niya, halos 4 na tonelada yan. Baka mamaya makapatay ng tao yung mga empleyado ko. Pag inikot pa ganyan, kasi ang bigat talaga, baka mamaya makadisgrasya lalo. So ang ginawa ko, Phoenix ko na lang kaysa makapatay pa ng Ano tao. ito mga crack-crack na to? Natural po yan. Dahil Natural una, ito po talaga, sa totoo lang, sa wild talaga, hindi ka naman makakuha ng ganito buong slab. O, wala kang makakuha ng buong slab ganito. Kaya ang ginawa nila, pinagdugtong-dugtong, yung mga ganyan, pinagdugtong-dugtong. Kasi wala pong namimina na ganito ka buo kaagad. Gaano katagal ginawa to? Umabot ng 6 months ito. 6 months? Ginawa, ito po. Coming from a life na nakaranas ng hirap sa buhay, paano nyo ibinabalik sa mga tao na nangangailangan? Di ba may saying na charity begins at home? So, naumpisahan namin, yung home namin is here, the office. So, yung mga employees namin, sila yung pinagbibigyan namin. So, sila yung mga nagpo-post. Nung pandemic, hindi namin pinabayaan sila. Tama na yan, no, mga friend. Punta tayo mamaya doon sa babae, no. Mantakin niyo yun, no? Mahilig pala yung asawa nito sa luck. Kaya lang, paano naman tayo magkakaroon ng luck? Kung ganun kamamahal naman yung kanyang paswerte. 7 milyon, isa. Yung 7 milyon, mga boss, dito, kung meron kang 7 milyon, isa lang yan, isang dekorasyon na sa bahay. Kung meron kang 7 milyon, pwede ka nang magpatayo ng halagang 2 milyong bahay o 3, di may sobra pa 4. Meron ka nang kakapitalin sa munting negosyo na 1 milyon. Di 5. Meron ka pang 2 milyong natitira. Yung 3 milyong bahay, iba maganda-ganda na yun, di ba? Sa mga ordinaryong pakiramdam na kagaya natin, di ba? Baka makabili ka na rin to sa 7 milyon, meron ka na rin maski pa paano segunda manong sasakyan na pang service, di ba? Pero sa kanila, pandekorasyon lang yun sa bahay. Punta tayo rito ngayon, It is common knowledge that you own 9 companies, namely St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po. Hanggang ngayon, Putang ina, siyam.
Puta, gaano kayaman to, anak ng putang ina. Nagsimula lang ako ito di ba? Mahirap lang sila. Ang tatay nito, waiter, ang nanay niya, katulong parang chambermaid sa ibang bansa, no? At doon nga siya pinanganak. Oo. Up to now, you own these 9 construction. At yung asawa naman niya ay magsasaka ang kanyang ama. Nakikisaka lang sila. At siya ay nakatira sa lumaya sila, nagkahiwalay sila sa sobrang hirap, tumira siya sa simbahan, tagalinis ng simbahan, nagsasakristan. Puta, tuloy. Companies. Yes po. All right. Since you started securing contracts from the DPWH, since kailan kayo nag-umpisa? 2012? DPWH? Yes. Yes po, 2012. Pag-usapan muna natin yung 2022 hanggang 2025. Ilan na po 2012. Malamang to. Batang digong peto eh. Di ba? Grabe yung kontratang nakuha nito. Bakit? Puta, siyam yung kumpanya ng loko. Yung siyam na yun, sila ang nagkikipag-bidding. Siyempre, sasabi, hoy, ibaba mo yung, itaas mo para ako makakakuha ng bidding Sila nag-uusap, ibig sabihin, ginagago nitong mahayop nito, nagago nila ang gobyerno, tuloy. naging projects nyo sa DPWH? Yan. Marami na po. Ilan nga? I don't have Mahigit the figure. 400? Mahigit 500? Within the span of 3 years? I don't have the figures po. Estimate lang po, ballpark. Give me a ballpark figure. Siguro po mga 400 ganun. Siguro? I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. Sa loob, sa bawat taon, ilang bidding ang sinasalihan mo? Marami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. Ano pa yung mga projects? Buildings, kalsada, Nationwide or only in Metro Manila? nationwide po. Nationwide. Alright. Pero yung Nationwide, sa buong Pilipinas. Gaano kalakas to, no? Siyam ang puta. bulk ng mga projects na award sa'yo ng DPWH, mostly sa Metro Manila. Am I correct? Hindi po, sa probinsya po. Sa iba-ibang lugar. No, the bulk of your contracts here in Metro Manila? No po, outside Metro Manila. Ang marami. Where outside? Where outside of Metro Manila? We have in Romblon, Cebu, Bohol, Bacolod, Zamboanga. Hindi naman po kami namimili ng lugar. Migos Project? Wala po. Sigurado ka? Opo, Kaya nanood definitely. ka dahil pag meron kami madiscover na may ghost project, pakukulong kita rito. Minimum totoo. Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, meron po kami. Lahat ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O i-submit mo rito sa committee. Okay po. Okay. Sa mga bidding na sinasalihan mo ng mga kumpanya mo, itong siyam na kumpanya, ilang beses kayo nanalo? At ilang beses, kung natatalo rin kayo sa Actually, bidding, I ilang don't beses have kayo the natatalo? actual figures, pero sa napanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%. Pero ang dami namin projects po na sinasalihan na bidding. So, sa loob ng isang taon, pag nagbibidding isang kumpanya mo, halimbawa itong yung Alpha Phi Omega, ilang beses kayo nagbid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo?
Madami po kaming sinasabi. I really don't have the figures right now, You know, but I if you can... come here, you have to come here prepared. Yes You do po. not come here unprepared. Alam mo na, tatanungin ka eh. Ikaw sikat na contractor, papa-interview ka. Oh, you have to come here prepared. Your Honor, I am prepared for the flood control projects that you are mentioning. I have the statistics of how many I bidded and how many I lost and how many I won. Okay, you mentioned it to us right now. Yung pa po. You are asking her to relate the 400. No, Parang mahirap naman yata. hindi. In 2022, I bidded for 491 projects. This is just for the flood control, Your Honor. How many projects for 491. 491. I joined the bidding. Po. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. 71 only. How many companies? Itong This is siyam? just for Alpha and Omega Oh, po. what about the other companies? What about the other 8 remaining companies that you own? I don't have... Ginagago talaga niya itong Diskaya, no? 71 daw yung nakuha niyang project ng Alpha Omega. Tingnan mo, hindi ka lulusot eh. Matindi rito si Jinggoy, sanay din ko itong gumawa ng ano eh, di ba? Hocus-pocus. statistics Oh. for that because I was only called as Alpha Wait, and Omega. You admitted earlier when I asked you if you own these 9 companies and you answered in the affirmative. Right now I'm asking you kung ilan yung 71 flood control projects na napanalunan ninyo. Now you're only speaking in behalf of Alpha Phi Omega. Kanina sinabi mo, ikaw may-ari ng Siam. Oh. Why can't you answer in behalf of the 8 remaining companies? Kasi po, yun lang yung na-prepare po namin for today's hearing. Oh, what about the representative of the other construction companies? Itong si Remando. Oh, how many? You're representing St. Timothy. Good morning po, Mr. Chairman. For St. Timothy Construction po, we have 145 projects. Flood control projects. Yes, Mr. Chair. Since Since 2022. up to the present, as we speak, 122. 145. 145. Excuse me? 145, Mr. Chair. Napanalunan, ang na-award sa inyo, 145. Bata-bata pa yung pamangkin naman siya ni Diskaya. Kaya, ang ginawa nitong mga Diskaya na to, kani-kanino lang ipinangalan yung mga kumpanya. Pero actually, sa kanila. O, talagang ginago nito ang gobyerno. O, batang-bata, Parang lang din no? Parang, ba yun? Parang maliba. Parang yung mga politiko rin na mga magnanakaw. Ha? Mga mandarambong. Kaya nga si Bongo, nangumpisal na eh. Wala akong kinalaman ni Kaya sa mga pamilya ko. Parang ganito to. Pinangalan niya. Pati doon sa empleyado niya, binigyan niya ng isang kumpanya eh. Pinangalan sa kanya eh. Tingnan mo. Flood control projects. Napanalunan niyo yan. Yes, Mr. Chair. So, all in all, doon sa 8 companies, ilan? Doon sa 9 companies, hindi nyo alam? Out of the 400, maybe, who can answer my question from the DPWH? Maybe they have the records there. Mr. Chair, with the Yes, indulgence for of the the SP record. Pro Temp, Yeah. Yes, Senator Risa. kaugnay nung pagtatanong ni SP Pro Temp sa ngayon, gusto kong makapag-flash ng screenshot po nung siyam na calling cards, nung siyam na kumpanyang iyon. Calling card po ni Mr. Curly Diskaya, na asawa po ni Ms. Diskaya. So, mag-asawa po, dapat alam po nila in greater detail itong mga kumpanyang ito. Ito po, Mr. Chair, SP Pro Temp. Siyam na calling cards nung siyam na kumpanya, lahat sa pangalan ni Pacifico o Curly Diskaya. So dapat po mas alam po both ni
Ms. Sara Diskaya at Ms. Roma Diskaya Rimando ang mga detalye na tinatanong ni SP Pro Tem. Salamat, Mr. Chair Thank you, at SP Pro thank you, Tem. Senator Risa. Okay, for the record, yung may-ari ng St. Gerard Construction, nandun yung pangalan ng asawa mo, Pacifico Diskaya. Okay? Doon sa St. Timothy, sino may-ari ng St. Timothy? Ikaw si Rimando, no? Kamag-anak mo si Diskaya, correct? Sabi mo, pamangkin mo. Tama? And who is this Maritoni Miligrito, the owner of Elite? Ito na mga friend, no, sa totoo lang. Ha? Itong Diskaya na to, ha? Hindi ito kakana ng ganito kalalim. Kung walang sinasandalan to, hindi sila gagawa ng ganyan. Kung walang ganito gawin nyo para kaya tumira to. Bahala sa inyo. Merong malaking dragon sa likod nito. 101%. Hindi mo maiisip yan eh. Siyam. Tapos pagdating ng bidding, sila rin halos ang magkakalaban doon sa bidding sa project. Ang talagang gago. Tuloy. General Contractor. Who is this? Yan Answer. Pinsan ko po, Mr. Chair. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew. Nandito yung asawa mo, Pacifico Diskaya. Great Pacific. Ikaw, nandyan ang pangalan mo, Si Sara Rowena Diskaya. Kaya hindi mo mapapagkaila eh. YPR General Contractor. Nandito rin ang pangalan mo. Miss Sara, alam mo, huwag ka magsisinungaling, ha? Amethyst Horizon. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? Who is he? Sagutin mo, Miss Rimando. I didn't know, Mr. Chair. Madam Sara. He's one of our employees. Dami. Pinangalan na sa empleyado nila isang korporasyon. Puta. May nag-ano rito, hindi ho lalakas ang loob na itong mga asawa na to na kumalaan ng ganito nang walang sinasandalan. Ang nakakulong na yung sinasandalan nito eh. Tuloy. Waymaker. Sino si Gerald William Diskaya? He's my eldest son. Okay. Alpha Phi Omega, yan, asawa mo. So, you confirm, lahat ng siyam na yan, ikaw ang may-ari. Opo. Tama? Part owner po. Part owner. Okay. Kaya nyo ba talaga pagsabay-sabayin yung mga construction, mga proyekto ninyo? Paano nyo nagagawa ito? Yes po, we have sufficient employees naman that can carry out and execute the project. Okay, ilan ba yung mga empleyado ninyo? In the office po, mga 200 plus. Sabay-sabay kayong naawardan ng kontrata ng DPWH. Alam mo, nakakapagtaka dahil kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts, ha? Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na. Wala po akong knowledge po. Talaga? Ba't Yes, nakakapagtaka dahil yung siyam na construction companies nyo, yun ang laging favored, kumbaga, sa bidding. Kasi ang balita ko, isa kayo sa... Tsaka nakakapagtaka nga yung kumpanya nila, puta, nationwide, buong Pilipinas. Nakakapag-bidding sila. No? Sa DPWH. Kunyari, may bidding doon sa, ang layo-layo na lugar. Nasa Pilipinas, nando sila sa Manila nakatira. Paano nila lalaman may gagawin doon? Siyempre, may titipid, makipag-bidding kayo doon sa Mindanao. Mayroong project doon ng gobyerno. Pupunta, makipag-bidding na sila doon. Padala kayo ng
5 magbibid. Siyam yung kumpanya niya eh. Oh, di ba? Tuloy. Mga una nakakita at nakakapili ng mga projects. Oh. Bago pa mabuo ang National Expenditure Program, yung tinatawag natin na NEP. Parang menu lang sa restaurant na nakaka-order kayo kagad. Sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, para sa inyo, ito para sa kanya? Sino? Hindi na amin. Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa DPWH. Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kayong kilala sa Sinungaling talaga po DPWH. tayo. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineers, Oh, saka yun nga pala. Sino ang mga district engineer na nakilala mo? Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako sinasabi sa'yo kung nagbibigay sila ng project, sino ang kakilala mo sa DPWH? Sila, mga DE po. DE Yeah, okay. ng... Sabi mo, sino? Teka sandali. DE ng Laguna, O, sino DE nga? ng... Banggitin mo yung pangalan. I can't remember their names kasi I don't transact on Okay, behalf of the DE ng companies. Laguna, sino pa? DE ng Bulacan, DE ng... Is he here? Nandito ba? Yung DE ng Laguna, DE ng Bulacan, nandito ba? DE ng Bulacan nandito. Okay, paano nyo nalalaman ang mga projects for the bidding? Sino Ano? nagbibigay ng listahan sa'yo? We don't have a list. Naka 6 minutes ka na, erap. Okay, I don't have a list po. Sinisira mo yung... Interjection, Mr. Chair, with the permission of the SP Pro Temp. Okay. On the DPWH na binanggit po niya, Mr. Chair. Okay. Salamat, Mr. Chair, SP Pro Temp. Dahil natatanong po ni SP Pro Temp ang DPWH din in connection sa mga diskaya. I wonder, Mr. Chair, kung natignan na po, nasilip na po ng DPWH, kung may practice ang mga diskaya companies ng pagpapahiram o pagpaparent out ng lisensya nila para mag-force multiply sa capacity nila. Gaano ka kayaman para ka makapagtayo ng isang kumpanya? Ha? Ito, siyam na kumpanya. Na nakakapag-bidding, ha? Grabe. Para kahit 200 lang daw ang staff sa opisina, kaya nilang mag-implement ng 491 projects or 71 projects, 145 projects in any 1 year. I wonder, Mr. Chair, kung nasilip na po yun ng DPWH. Incidentally, Senator Risa, you are the next interpellator, so you may want to... Si Bunuan nag-resign na. Ganun lang ba yun? Nag-resign ka, libre ka na? Dapat hindi. Kasi imposible namang walang alam si Bunuan sa mga nangyayari sa DPWH, di ba? Hindi ako maniniwalang wala siyang nalalaman sa mga nangyayari ito. Kasi siya nga sekretaryo ng DPWH time. Kalokohan. Di ba? Continue with your 5 minutes. Thank you. Will do. Thank you, Mr. Pinatapos Chair. mo na ba ako, Chair? Chair? Ha? Okay. One last question, if I may. One last question, Mr. Chair, Senator Risa. Madam Diskaya, saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Jinggoy, huwag ka na magtaka dyan. Kasi nga, Sarah yan eh. Diba? Kaya nga diba sinasabi, what Sarah wants, Sarah gets? Diba? Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa 28 po. Di ba 28 lang. Ano, Yes. ano ito mga ito? Rolls Royce? 28, oh, sinungaling. Di ba? Doon sa interview kay Julius Babaw, sabi niya, ilan na wala to? 30. Sumingit naman yung asawa niya. 40 pala. O, di ba? Ngayon, 28 na lang sinasabi. O, di ba? Sinungaling talaga eh. Tuloy. Ferrari? I don't have a Oh, Ferrari. ano yung mga luxury cars? Lamborghini? No rin. Cadillac. Saan binili? Sagutin mo na.
Sa mo binili? Sa dealer po. Sino dealer? Sa dealer. Dito, local? Local dealer o sa abroad? Freebell Enterprises tsaka yung isa Auto Art. Dito, sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka nag-import? No po. Dito may dealer ng mga... Yes po. Walang ka-nervous yung babae, no? Pero din sa mga tanong na to, mga friend, kayang-kayang tapusin ni Rapi Tulfo ito, sa totoo lang. Kailangan gamitan ni Rapi Tulfo sila ng lie detector test. Eh, dyan bilib na bilib si Rapi sa lie detector test. Itali mo ito sa leeg. Tuloy. Pero sana may mangyari rito sa teleserye na to na naman, ha? Huwag na naman pulutin sa kangkungan to. Tuloy. Rolls-Royce, may dealer ng Rolls-Royce meron dito. po. Ano pa yung mga ibang luxury cars mo? Yung ano tawag dito, yung Cadillac and the GMC. Cadillac Escalade, ganon? Yes po. Oh. The GMC. Yun lang. Sinong dealer? I mentioned earlier, Freebell Enterprises and Auto Sa Art. lahat ng kotse mo, yun ang mga dealers mo. Dalawa lang sila Dalawa po. yung dealers mo. Yes po. What other luxury cars do you own? Yung iba dito na, the Maybach. Dito ko Maybach, na binili. Mercedes. Yes po. And then, yung iba, dito na rin yung Range Rover. Bentley. The Bentley dito na rin O, po. paano kayo nagka-interest sa kotse? Saan nyo gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? Araw-araw gusto mo Collection. palit ng kotse? No, I have 40, Jinggoy. Niloloka niyan eh. Tuloy. 4 kids that use it all the time for them to Oh, 4 get into kids lang. O, di, bigyan mo tig-isa. Pero 20, ilan yun? 20 ka mo? 28? 28. Opo. My God. My God. And you bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan That would be- dito. Let's allow our people to decide on that anyway. Just Senator, linawin na yung pangalan. Senator Risa, sorry nagkamali ako. Chairman, just the two names of the dealers. Dealer ako ng kotse, kaya ako alam yan eh. Sino yung dalawa? Pinagkukunan mo ng luxury cars? Freebell Enterprises Ha? and Freebell Enterprises Freebell. and yung isa Auto Art. Auto Art. Yes Okay, po. thank you. Kumusta? Nais kong Grabe ng mga boss. Pero sana may mangyari, no? May mangyari, ha? Walang kakaba-kaba sumagot yung Sara, no? Oo. Kalmadong-kalmado, no? Tumatawa pa eh, no? Binili mo yung kotse dahil natuwa ka sa payong. Yes po. Yung mga Nepo babies, puta na. Yan ang mga pinanganak sa paraiso. Sabi ko sa inyo eh. Diba? Ito na mismo. Ito na, nandito impyerno, nandito paraiso. Merong mga pinanganak na nasa paraiso na sila. Nasa magandang kwarto, nasa ka-air condition na kwarto, hanggang sa sila lumaki. Kagaya itong mga anak ng mga magnanakaw na to. Diba? Yun. Wala silang kamalay-malay na sila ay lumalaki ng maginhawa dahil sa kanilang mga magulang ay mga mandarambong. Magkulab na ho tayo mga friend. Ha? Tatawa kay Bongo parang tangang po. Utang na nangungumpisal. Wala raw siya. Hindi raw siya nakikialam sa negosyo ng kanyang pamilya. Hindi raw siya. Siya manggunggong. Ay, nako, Bongo. Hintayin nyo niyo yung palabas ni Nyolo. Mumurahin na naman ni Nyolo itong mga to. Oo. Jab Alvaro, shout out. Good evening, Sir Rox. Ganda ng t-shirt mo. Rice with miso soup. Hindi ko makita yung kapares na ulam. Pinadala sa akin yan ni yung taga-Japan, si Iri. Oo. Yung singer ng si Ma'am Iri. Nawala na yun eh. Oo, mabait yun. Si Japan yun eh. Brother Elias Isyo, shout out. Kalat ni Baya, shout out nasilip si Brother Eli Long time no talk tayo. Kung may time ka, tawag ka, kwentuhan tayo, pre, ha? Hindi kita matawagan, eh. Kalat ni ulit, Thanks sa pagpapakita ng chicks, Kasani. At least, bumula na naman. Dugo natin. O, sa dito mabait, shout out. Porbing Peña, shout out, ha?
Shoutout Idol, maraming salamat sa vlog mong nakakaaliw at napakasaya at nakakatawang mga collabs. Oh, di ba? Yun nga eh. Adorasyon ni Maranan, shoutout my friend. David Alin Mendoza. Oh. Blessed Sunday po, Karox. Ano po sabi ni Digong? Wala po siya kinalaman sa crimes against humanity. Ika nga po ng nasirang komedyanteng si Pugo, dasala sa nonsense. Ay, nako, Digong. David Alin Mendoza. Oy! Jingle bell na, September na, di ba? Ilang araw lang, Digong? 23 po. Dali lang yan, ilang tulog lang yan. Karox, sabi ni David, wala daw pong kinalaman yung utol niya sa flood control scam, sabi ni Baste. Binulsa nga ng utol mong hayok sa Prosti yung flood control budget ng Davao para paghati-hatian yung mag-anak. Sa rin mga ano yan, sabi ko nga sa inyo, di ba? Sa kasalukuyan at sa nakaraan, pinaghaharian ho ng kampon ng demonyo ang bansang ito, malas. Marilo Pabian, shout out na. Good night po, tay. At sa mga ka-warriors, nalalapit na po confirmation ng kaso ni Diggs. Kaya nag-i-illusion na sila na makakauwi pa siya. Makakauwi na siya, bulag na sila. Hindi biro ang pinapatay. Tapos kung sabihin inosente, ay tunay nga po nasa lupa ang mga demonyo. Oy, meron na namang naniwala. Kasi grabe ang nagkakamasamang elemento. Lord, huwag mo po kaming pabayaan namin. Yun lang ang dasal. Kaya nga nagbigay ang Panginoon ng 10 utos niya. David Ali Mendoza. Karox, napakayaman talaga ng Pilipinas. Sa laki ng tax na binabayaran at kinakalta sa mga Pilipino, nakakapamuhay ng napakarangya ng mga politiko nating maging mga taga-gobyerno at mga kontratista sa gobyerno. Puro buhay hari silang lahat at the expense of mga Pilipino. Kaya mga butante, kababayan ko, boto pa more ng mga kurap na politiko. Wala na, hindi na makakaligtas yung mga yan dahil nga 500 lang ang katapat di ba? Marilo Pabian ulit ito. Napakasama nila. Yung isang mabuti at tapat na general gagawan ng istorya kasi nga di nasunod ang kalokohan. Nasa panig mo kami, General Torre. Ingat ka po palagi. Glenn Dadeo, shout out. Di pinauwi na sana siya ng ICC. Wala siyang kasalanan. Yun nga, tanga-tanga itong mga hype na to eh. Glenn ulit Punta na kayo para naubos na ang 51 billion pondo sa baha. Maski DDS para makapasyal kayo, pero huwag kayong sasali sa rally nila. Pasyal lang kayo Glenn ulit lakas pa ng loob i-vlog ang bahay na katas ng flood control project. Hello, nakakatulog pa ba kayo if nakikita ninyo ang malawakang flood at madaming namamatay? Wala silang pakialam dyan, Glenn. Demonyo nga sila di ba? Apolinar Tolentino, shout out. Para mawala na ang nakawan sa gobyerno, wala na ring magbayad ng buwis para wala nang manakaw ang mga magnanakaw. Masaya pa ang taong bayan dahil mamumura ang bilihin. Ted, shout out Ted. Ang humble home ni Congressman Saldi Corakot. Apolinar Tolentino ulit Sabi nga, tax is the lifeblood of the government. Pero mali pala. Kasi, in Pinas, tax is the lifeblood ng mga magnanakaw sa government. Totoo yan, Apolinar. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless you. Stay safe, feel healthy. Hoy, Kupal, sino ka ba? Hindi ka naman Pilipino, ulul. Siya si Kupal man. Michelle, Edwin, Mike, shout out, my friend. Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox. Ano pa ba ang aasahan natin sa Digong na yan? Itsura pa lang nito, di nakagalang-galang at ubod ng bastos. Nagtataka nga ako sa mga DDS fanatics ng mga yan. Ano ang nakita nilang kahit isang mabuti sa matandang ito? Ubod ng bastos at kung magsalita, napakayabang. Kaya buti na lang at wala na siya dito. At yan ang karmang dumating sa kanya. Na masasabi ko lang, buti nga. Ted ulit Sa ngayon, ang ating presidente ay utu-utu, konting bulong lang ni John Vic Rimulya,
sinipa na si General Torre kahit walang nalabag, kahit na ano. Kaya gustong marinig ng taong bayan ang paliwanag kung bakit nila tinanggal si General Torre sa pwesto. Pero pare-parehong nagtatago sa saya ng mga kanilang mga nanay. Magsilabas kayo, mga ungas. Nakakagalit ka, Roque. Hindi lang naman tayo nagalit, marami. Talagang talk of the town si General Torre. Mantakin mo, utangin na. Matapos ginamit, bigla sinibak. Pero ano pwesto raw, ha? David, Karox, tama po pala yung apelyido nitong si Claudine ko. Dugtungan mo lang, pwede ng ko-rap, potong, o di kaya po'y kurakot. O yun nga eh. Shirley Jason, ano ito? Ikinaiya ko, yung mga Bicolano at Bicolana niya yan. Hindi naman yata yan mga Pilipino, Karox. Bilang Bicolana, sobrang nakakahiya para sa akin. Mga laki sa layaw, nepo babies. Totoo. Ay, Bicol ka rin, Shirley. Friend Shervin sa Peda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Annalisa Apolinar, shout out. Sabi ni Friend Shervin, Si Rox, Eddie, sana all, di ba? Mga anak kayo talaga ng mga PI ninyo. Umura na. Mga grabing hayop kayo na nilalang dito sa lupa. Mapapa Jesus Mariosip ka na naman po talaga, Sir Rox. At may padasal-dasal pa daw talaga sila every 6 p.m. Sir Rox, gamit na po talaga si Lord, Sir Rox. Yun nga, ng mga taong mapag-imbot at mapagkunwari, pero ang laman po ng budhi ay mabahong burak. Totoo, di ba? Shout out Kibuloy. Shout out Joel Islord. Shout out Manalo. Puto Panalo, puro panalo, no? Yan. Oy. Madam Coco, manong ang mahiya-hiya kayo sa mga balat ninyo. Pati sa pagnanakaw. Isinasama nyo pa talaga si Lord. Wow. Yang hiya naman kami sa napaka-humble na mansyon nyo. Ano yan? Para mas inggitin kami? Wag na toy, oy. Mas naisip ko pang kami nakatira sa kubo. Pero ang nakatira ay tao. Kumpara sa palasyo ninyo, nakatira puro buhaya at mga kwago. Ewan ko nga sa inyo. Mga pinutukan kayo talaga ng lintik, pero wag kang mag-alala, Madam Coco. Wag tadhana na ningil. Ayan na. Malamang karma is real. O, di ba, Madam Coco, habang kayo nag-i-enjoy sa inyong sauna, jacuzzi, yung mga kabaryo ninyo, ayun, kasamang inaanod ng mga bulate. Mga leche, grabe kakapal talaga ng mga pagmumukha ninyo. Nakakapanggigil kayo talaga ng masasakit na kasukasuan. Puro kayo malupit na sumpa para sa ating inang bayan. Baka kulang pa yan, mga nakulimbat nyo, mga buhayang hagum. Kurakot pamor para sa sumaya mga buligan nyo, mga buwisit kayo. Ito namang si Peste, si Leche, na Kurimaw Baste, manong umayos ka, isa ka pang epal ka lumalabas na nga sa butas ng tenga, ilong mo yung gang sa tumbong ninyo, yung mga trilyon na ninakaw ninyo, na mga hinayupa kayo. Ayaw pa rin kayong manahimik sa mga yawa kayo. Kung ano ang pinagdudusahan ng tatay nyo, nagmura sa Diyos ng paulit-ulit, malamang hagupit ng parusa ng malupit. Bumaba mula sa langit. Kung ayaw maniwala at wala kang bilib, pakialam ko sa'yo, pinutukan ka ng lintik. Kung yung mga chiwaro-aro na mga panay ang sabat at nakikiayon sa mga pinagsasabi nitong basting bulate na ito, dapat sa inyo ng mga pinutukan kayo ng lintik, kayo ang maunang bitayin at sunugin. Mga anak kayo talaga ng mga buwisit, mga leche, kinam, mait ulo tiya deli. Shout out Pastor Jun Lagon, my friend. James Santos, sira ulo si Koopman. Hindi ba ang excuse niya nung una, humihiling siya ng interim release that Duterte would not interfere with witnesses or commit new crimes?
So parang inamin niya mismo na nag-commit ng crimes ang client niya. Totoo. Dapat, sinabi ko na kasi, di kong, ang depensa mo lang mag-hunger strike ka, gago ka talaga. Pakaina mo. Eduardo New, shout out. Nagro-rosaryo. Matangay na ka. Pikit banal na aso, 10 kabayo kayo. Totoo. Isang kainan, 750,000, hayop kayo. Hindi ko pa nakita yan Eduardo Leo Prenolanesa, shout out. Duterte Death Squad, magdasal na tayo. Malapit na ang hearing ni Tatay Digong nyo. Digong nila, digong natin, digonggong ng mga incheck. Chupista Bunao, shout out ha. Good morning po kuya sa mga ka-warriors. Denied pa more sa ICC para matapos ka na sa ICC. Totoo. Chupista ulit Putik, grabe. Nawa ka na yata kaluluwa nila sa kabiga ng mga nararanasan ng mga taong nasasalanta ng pagbaha. Kaya nyo pang magpakita ng luho nyo. Isang kainan ninyo lang. Aba nay, maganda na akong bahay. Yan lalo pa yung gate mo. Baka may mansyon na ako, hoy. Matakot naman kayo para sa mga kaluluwa nyo. Hindi naniniwala yung mga hayop na yan. Oo. Importante sa kanila, nakatihaya sila sa pera habang sila ay nabubuhay. Namumuhay sila ng parang nasa paraiso. Pag namatay sila, wala rin naman, di ba? Wala naman siya madadala dyan, maski piso Chupista ulit Grabe po pala nangyari sa Indonesia ngayon. People power, one nation, hunihon, as why ko na lang po kung ano bang ang kamaro ni BBM. Sana manalo siya po, BBM. Maintindihan, Tedo. Ang yabang daw ngayon ni Marcoleta, nabigyan lang ng USB ni BBM at ipinagyabang agad at sa TV station nila. Marcoleta, basahin mo muna kung ano ang sinasabi ng USB. Baka naman ang sinasabi doon ay mag-resign ka na, Marcoleta. Ang sama ng ugali mo, inaaway mo ang mga tao na nagkukomento sa'yo. Feeling mo ikaw ang matalino sa Senado. Isara mo na rin ang Dark Ribbon Committee mo. Taguan lang yan ng mga korap sa gobyerno. Marcoleta, para si Digong din, Parang kung magsalita, kala mo parati siyang tama. Vicente Fernandez, shout out. Sabi mo, hindi ka naniniwala sa Biblia. Ito na naman to. Pero naniniwala ka sa 10 utos. Sa Bible din galing yung 10 utos. Pasensya ka na. Oo nga, yun nga lang importante sa akin para... Yun ang pinaka-importante sa akin. Ang 10 utos ng Diyos. Kaya hindi ko na inaanin. Alam mo, Vicente, ako mula ng bata ako. Nag-aral ako sa kindergarten, sa Quiapo Parokyal. Oo. Nagbinata ako. Ako'y choir member ng Quiapo Church, Kami ang Quiapo Choir, Nag-Legion of Mary rin ako. Doon ako natakot. Bakit? Meron kaming leader, kasi nga bata pa kami noon sa Quiapo. Na ma-attend kami ng Legion of Mary, ganyan-ganyan. Siyempre, kung minsan hindi kami nakaka-attend kasi nga, parang laro-laro lang nga malaro pa, ganyan. Pero ang aming pinaka-leader isang professor sa National Teachers College, no? Nung una, maganda, kasi nga nangaral si ganyan-ganyan. No? Bandang huli, ito nangyari, sabihin ko sa'yo. Yung professor, nag-resign sa pagiging professor niya sa National Teachers College. Alam mo reason, kulang na raw ang panahon niya para sa pagsisilbi sa Birheng Maria. Pinupuntahan kami ng tao na yan doon sa aming pasilyo sa bahay na sinusundo kami doon. Oo.
At hinahanap daw kami ng Birheng Maria. At lumusuha raw ng dugo. Oo. Ganun ang mga sinasabi na. At hindi na makapag-ahit ng balbas. Parang hindi na rin siya naliliko. Yun ang naging apekto sa kanya. Oo. Kaya ako takot eh. Baka hindi ko kayanin. Oo. Kaya nga, ganun lang ako kababaw. God is everywhere. Maski na wag mo lang mawawala sa ano mo na may Panginoon. At yung 10 utos. Yung 10 utos lang, ang hirap mo na tuparin eh. Di ba, mga politiko? Thou shall not steal. Oh, puta na, puro kayo magnanakaw. Mga hayop kayo. Chupista Bunao ulit, oh. Pero, dapat subalit, eh, talagang ano nga, eh. Nakakausap ko naman siya, eh. Sa totoo lang, eh. Vicente Fernandez. Maniwala ka sa hindi. Pag ako nagipit, talagang dyan ako, boss, hindi ko na kaya to. Pero araw-araw dasal ko sa kanya. Layo ang pamilya ko, ang mga mahal ko sa buhay. Sa anumang sakit at kapamakan. Yun lang. Pero yung sabi mo, hingi ako pagkain, o hingi ako pera, hindi. Bihirang-bihira ako lumapit sa kanya ng talagang personal. Bihira. Kung ikukwento ko sa'yo, baka sabihin mo, ang lakas ko pala sa kanya. Actually, kaya ako naging vlogger dahil sa kanya rin. Mali kong gumamit nito. Mga cellphone na itong gamit ko, Nokia lang. Oh. Kasi nga, tatanong mo lang, magkano presyo ngayon ng mais? Magkano, ganito. Ganun lang kasimple, text lang. Oh. Wala eh. Hindi niya ako tinigilan gabi-gabi mag-vlog. Pinagbablog niya ako, totoo. Tatawa nga yung mga anak ko, kaya basta turuan niyo ako mag-vlog. Turuan niyo akong gumamit ng cellphone. Nagsimula ako dito sa wala akong subscriber. O ngayon, awa ng Panginoon. O tignan mo. Meron akong 26,000 na mahigit na subscriber. O diba? O. At pilim-pili pa kayo. Walang tanga rito. May mga pumapasok na nanonood na tanga na binabatikos ako. May mga sinasabing hindi maayos. Binubura ko na. O hindi kagaya ng ibang mga nagbablog. Talagang pilit nilang sinasagot yung mga katangahan yung mga tinatawag na troll na yan. Ako hindi. Tanga na nga eh. Troll na nga. Ba't papapatulan, di ba? Oh. Tuloy tayo mga friend. Basta lumayo kayo sa mag-ingat kayo sa mga demonyo na nakapaligid sa inyo. Ako nga, isipin mo ba naman? Kapatid ng asawa ko, dasal ng dasal yan. Linggo-linggo nagsisimba yan. Akalain mong pinasok pa ng demonyo ang utak. Sabi ni Chupista, Idol Tia Deli, galing mo talagang gumawa ng tula. May lahi ka ba ng Bulacan? Galing talaga yan. Chupista Bunao nito. Totoo kuyang, kulang araw ko pag wala kang content. Go lang kuya. Kuya Rox. O hinay-hinay lang po kuya. Baka maubos ang buhok mo po. May magsasang oras tayo nga pre, no? Anyway, masaya tayo eh. Sabi ni Ted, sabi ni Marcoleta, para daw walang tiwala si Tito Soto, Pinglaksot at Kiko Pangilinan sa Blue Ribbon Committee niya. Dahil gusto nilang magbuo ng independent investigative body. Na-insulto daw siya dito. Marcoleta, walang problema kahit ano pa ang kulay ng Blue Ribbon Committee mo. Ang problema ay ang mukha mo. Ano ka ba? Talagang walang tiwala ang mga tao dyan. Makakita ka lang, nasusuka na sila. Ano ba naman, Ted? Vicente Fernandez ulit to. Alam mo ka, Roque, kaya ko lang ibinigay ang sitas na yan. 2 Timoteo 3. Kasi marami ang nagtatanong kung bakit ganito ang nangyayari sa ating paligid. Lahat ng nangyayari sa atin andyan sa sitas na yan. At tungkol kay Damian Soto, inabot ko siya sa radyo
dahil ipinanganak ako September 1, 1954. Oh, happy birthday, Vicente Fernandez, ha? September, oh. Di ba? 9-1, di ba? Oh. Tama. Wala naman akong nakita na nasira ang ulo dahil sa Biblia. Nako. Ako marami. Ang alam ko sa pagiging baliw ay nasa lahi o nasa dugo. Pasensya na Roque. Hindi ako nakipagtalo sa iyo. Nagse-share ako ng nagse-share lang ako ng konting good day, God bless. O kita mo, Vicente, sabi mo, wala naman akong nakita na nasira ang ulo dahil sa Biblia. Imulat mo yung mga mata, my friend. Tignan mo si Kibulog. Sira ulo, di ba? Oh. Pero ang daming naniwalang tanga na siya ang appointed son. Siya ang panibagong Jesus. Di sira ka ulo, di ba? Oh, di ba? Oh. Marami. Baka inaabot mo si Damian Soto. Maski na sino, inahamon ni Damian Soto ng debate tungkol sa Biblia. Dahil halos kabisado ng bugok ang Biblia. Versikulo, kapitulo, lahat. Oh. Natutuwa nga ako pinakikinggan yung gago eh. Oh, sa totoo lang, yung Damian Soto. Dahil lintik kong bumanat eh. Oo. Pero kalaban niya, ang Panginoong Jesus. Dahil para sa Kanya. Oh. Yun ang naano niya. Na si Jesus kaya lang hinarap ang kamatayan. Dahil alam niya na mabubuhay siya after 3 days, hindi kagaya raw ng si Rizal. Bida sa kanya si Rizal. Asa na kaya yung kaluluwa na? Pero andito pa yun, yung si Damian, baka yan ang mga nagbubulong sa mga demonyong nagkakunwari na sila eh. Ay nako, Elizabeth Iscari ulit Sana magtanong itong abogado ni Digong sa mga ordinaryong mamamayan kung totoo ba ang patayan dito sa panahon ni Digong na yan. Siyempre aamin ba yung kliyente niya sa mga pinagpapatay nila at mismo sa utos niya, inamin niya yan sa mga patayan na yan at naglunsad pa siya ng Davao Death Squad na yan. Diba, sir? Sa dami ng ebidensya, naku, ewan ko kung makakalusot pa sila dyan. Wala na yan. Kung gagana yung pera niya, pero malabo, tapos na yan. Elizabeth ulit ito namang mga anak niya na sila Baste Pulong at syempre ang pinaka-star sa pagmumura si Manang-Manang sa kanya ama si Sarah, di ba? Elizabeth ulit Yan ang hirap sa mga anak. Pamangkin daw ng kontraktor ng DPWH. At kung mga politiko na mga kamag-anak nito na di mo alam kung nagyayabang para ipamuka sa madla ang yaman daw nila. Hindi, humble naman eh. Welcome to our humble home, ha? Di ba nila alam kung saan ito galing, kung bakit kaya nilang bumili ng ganyang kamamahal na first class na mga gamit? Wow, ayan. Naabiso tuloy ang pamilya nito kung galing ito sa nakaw at kaba ng bayan. Sige, ituloy niyo pa yan para mabuking ang sambayanan kung saan galing mga yan, diba? Mary Lebron, shout out, ha? 3J Show, shout out. Xerox. Ano naman yan pinagkakalat ni Baste? Puro talaga fake news. Mga Dutertaning na ito. Makakauwi na si Gongsli, talaga lang. Kailan naman? September na. Ay, uuwi. Saan? Sa Pinas? Saan? Sa Pinas? Di nga, ewan ko sa mga tanga na yan, mga na naghilip ng gising. Ha? 3J Show ulit Natural Xerox, lahat naman ng mga akusado, plead not guilty. Akala ko ba atapang katao si Gongsdi? May payabang-yabang pa si Gongsdi na sa Senado, di ba? Aminado daw niyang maraming tinigop. O ba't ngayon takot sa ICC? Wala kayo. Yun nga, tanga-tanga eh. 3J Show ulit yun. Teka, kala ko ba sasampalin ni Gongdi ang ICC? Ayan, sa harapan niya ang ICC. Sampalin niya na yan. At sabihin niyang wala nga silang jurisdiction. Yun nga sabi ko, di ba? Yan ang hirap sa mga Duterte. Hanggang salita lang, wala sa gawa. Hahamunin ni si General Torre ng boxing tapos di naman sisipot. Tumakbo sa Singapore sa takot. Ay, puro yabang lang. Yun nga sila, ha?
Puro kayabangan lang mga hype na yan. Kaya lang sila matatapang. Yun nga, dahil yun nga. Marami silang pera. Nababayaran nila. Tinapala nila yung sabi ni si Arlene Stone, yung MBI doon, si Alpao ba yun? Wala. Mahina eh. Dapat talaga si PBBM. Alisan na ng police power yung mga hayop na yan. Palitan lahat yung mga basta taga Davao na police. Tanggal. Ilipat sa ibang lugar. Ganon. Ay, nako. PJ Show pa nito. Sir Rox, yung mga Nepo babies, ang kapal ng apog, mag-flex ng yaman. Nakaw naman ang pinambili. Actually, part owner tayo. Ako, ng mga Hermes bag nila kasi tax ko ang pinambibili nila ng mga bag na yan. Pati kotse, bilis kaya. Part owner tayo. Kaya pwede nating i-drive ang kotse na yan. Ay, nako. Ewan ko sa'yo. Eddie Luna, shout out. Romeo Calusa. Milo Fernandez. Edmundo Cheng, shout out. Christian Cheng nak, shout out ha. Ay nako. Mission accomplished mga pre, no? Naka-isang oras tayo mahigit. Sana naging masaya tayo ha. Ay nako. Untok na ako, wala guts na ibinaw po rito eh. No? Pagod ako, maraming ginawa ngayon. No? Ay nako. Hanggang bukas po muli mga boss. Dasal. Yun lang talaga pag-asa natin. Huwag po tayong bibitaw. At yun nga, matuto tayong mag-obserba sa mga nakadikit sa atin. Baka demonyo na yung nakadikit sa inyo. Matuto tayong pumili ng kaibigan. Mga ganun. Ay, no. Good night. God bless.